Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tiyo, ginawa ang pamangkin dahil si Mrs. kulang sa lambing. Naging asawa ko siya pero wala na. Lang yung pagmamahal ko sa kanya. Nakakatiw yung ganon, sarili niya yung tsuwin, hindi mo siya nandidiri sa katsuraan niya, sa katawan niya yung ganon. Grabe rin siya magsalita. Ano yung nangati daw ako? Hindi tayo nahihiya dahil totoo lang nararamdaman natin. Wala raw paki ang kahit sino man. Ang mahalaga, masaya sila pag chismisan man. Napag-inalaan din po yun ng mga may asa-asawa ho doon dahil na sa pag-eslawan ho niya. Malaking kamalian talaga yung nagawa ko. Na mahalin siya tapos ganun papakita niya. Kaya sabi ko sa kumari ko, bantayan niya po yung asawa niya dahil parang may iba nang ginagawa silang pag-uwi. Mahal kita, may magagawa ba sila? Ito ang mainit na isyong ating kakaharapin ng Face to Face! Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Tara, sugod na! Alam niyo na! Na oras na para mag-Face to Face! Nako, sana nga ay magbati sila, hindi ba? Wala na sanang labanan! Usapan na lang! Tara na! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan ang ating pag-usapan. Aminan, awayan at maguglayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga kapatid, ano ang sigaw natin pag umaga? Sinong sisimango? Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema. Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Yeah! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Good morning mga kapatid! Ngayong umaga, siguradong kakailanganin ng mga menor de edad ng patnubay at gabay dahil lubhang sensitibo po ang ating pag-uusapan. Kaya mangyari lamang po na masusi po ninyong ipaliwanag sa kanila ang mga mangyayari sa episode na ito o di kaya naman po ay wag na lang po muna ninyo silang papanoorin ng ating episode ngayon. At eto nga po, nagwawala kasi ang isang misis dahil ang kanyang mister ay ubod ng babaero. Pero ang hindi niya matanggap ay ang pakikipagrelasyon nito sa kanyang sariling pamangkin. Sigurado ako, Hans, na ang mga sausawero at sausawera natin nagtaasa ng mga kilay. Naku, Chang, hindi lang tumaas ang mga kilay. Lumagpak ang aming mga panga dahil ako'y nagulat. Kayo rin, hindi ba? Kaya naman, B1 at B2, maging handa na kayo? At siyempre pa, sa ganitong klaseng issue, lagi natin kasama ang tatlong ito para sa kanilang mahalagang payo. Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sunny Merida. Ang ating pong mahal na trio tagapayo. Kaya naman, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Tanggap na raw niya ang pagiging babaero ng kanyang kinakasama. Pero ang hindi niya masikmura ay ang kalukadidang nito ngayon ay mismong pamangkin niya. Paanong nangyari at nagkaroon sila ng relasyon? Alamin nga natin mismo kay Roselyn Dayday Sonsa. Pasok!
Daday, alam kong mahirap sabihin na magandang umaga dahil mahirap itong problemang pinagdadaanan mo. At bakit ka nakasalamin? Namamaga po yung mata ko eh. Kakaiyak. Okay. Kailan mo nalaman ang relasyon na ito ng kinakasama mo at ng pamangkin niya? Itong February lang po. Tapos yun nga po, one time, umuwi nga po ako ng tanghali dahil nga may nagsusumbong na po sa akin. Anong pangalan ng iyong kinakasama? Junior po. Junior. Okay. So itong tanghaling tapat, umuwi po ako dahil nga laging alam ko nandun po yan eh. Pag uwi ko po, sakto naman po nung talagang sinadya rin naman ang pagkakataon, natutulog po sila doon po sa Nakita higaan mo namin. na magkasama? Opo, magkatabi po talaga sila. Yung mga naririnig-rinig mo na yon, kailan nagsimula yung mga ganong kwento na umikot doon sa lugar ninyo? Eto na po, nung mga bago po ng February, katapusan. So, kinakantsaw-kantsawan po ako ng mga kapitbahay. Ano yung sinasabi nila? Sinasabi nila na, wala kang alam, di mo alam. Ginaganon ho nila ako. Sabi ko, ang alin ba? Sabi ho nila sa akin, Pwede bang malaman ang pangalan ng pamangkin ni Junior? Marlin ho. Marlin. Okay. Ilang taon si Marlin, alam mo ba? Siguro po nasa 20 or ano, basta ho, Nasa mga ganong edad. Si Junior, mga ilang taon na? 28. Okay, 28. So, nung araw na yon na umuwi ka, saan ka galing? Nagtitinda po ako ng mani. Nagtatrabaho ka. Si Junior ba may trabaho? Nagka-tricycle ho ng kolor. Okay. So, pag uwi mo, nakita mo na natutulog sila magkatabi. Oo. Anong una mong ginawa? Sinabi ko sa asawa ko, ano to, tumayo ka dyan. Ginanong ko ho. Sabi ko, ano to, ba't kailangan pag matutulog, ganyan, magkatabi kayo, magkayakap, asawa? Magkasama ba talaga kayo sa bahay? Ganun, di ba? Magkasama ba kayo sa bahay? Yun ang gusto kong malaman, Daday. Oo. Lalo sa may nanay, bayo ng nanay niya. Pero may kwarto-kwarto naman ho kami. Ganun silang magkakapatid. Medyo nahihirapan kasi akong tumingin sa'yo. Pwede bang mag-request na patanggal lang muna nung salamin? Ayan, para magkaintindihan tayo. Dahil naunawaan ko rin naman na napakahirap nitong nangyayari sa inyo. Yung nanay ba nung Marlin, buhay pa? Oo. Okay. Yun ang kamag-anak ni Junior na Oo, kinakasama kapatid niya mo. ho. Kapatid. Okay. Kinausap mo ba yung nanay nung Marlin matapos yung sabi nakita ko, mo? ate, baka may alam ka sa anak mo, sa ginagawa ng anak mo. Sabi ko, sabi mo naman sa akin, siguro naman, wala naman din akong hindi na magandang pinakita sa inyo, di ba? Sabi ko kung ganun. So saan kwarto mo sila natagpuan? Doon talaga mismo sa bahay namin. Sa kwarto ninyo? Okay. Pero hindi kaya nakatulog lang ng magkatabi, tas nagkataon na yakap dahil akala ikaw. Hindi naman ibig sabihin na may relasyon sila siguro. Paano mo nakumpirma na talagang may relasyon? Marami na rin nung nagsasabi sa akin, tulad doon ng kumari ko, nagsasabi na ho sa akin yan, nagsusumbong na ho, na Anong nahuli raw ho sinumbong sa'yo? sila, na naghahalikan nung birthday ho niya. Birthday nino? Ng asawa ko, si Junior, birthday ho Okay. niya noon, November 3. O yun, naghahalikan daw ho sila, siguro mga lasing na. Hanggang sa nauna Nakainom na? Oo. Okay. Dahil napag-alaman ko na bago kita tinawag ngayon, nakita ka ng aming staff sa dressing room na habang nag-aantay, umiiyak ka. Bakit? Kasi yun ko kasi na mas pinili niya ho yung pamangkin niya kaysa sa akin eh. Sinabi niya yon? Oo, kagabi ho nag-away ho kami talagang kung ganun ho yung inaano niya. Pero may anak kayo ni Junior, hindi Meron ba? ho. Gaano na kayo katagal? Magsi-6 na ho kami itong March. Magsi 6 months o years? Years. Years. So talagang tahasan na niyang sinasabi na ang gusto niya ay yung pamangkin niya? Oo. Alam ba niya na hindi sila pwedeng ikasal? Oo, alam niyo. Alam ba niya na hindi sila pwedeng magkaanak? Bawal. Wala nga raw ho silang pakialam, yun ho ang ano. Oh! Si Marlin, kinausap mo, inamin ba rin ba niya na may relasyon talaga sila? Oo. Nandiyan na raw ho eh. Siya sa asawa ko sa chewin niya eh. OMG! Parang hindi naman yata tama na yun ang sabihin ni Marlin. Hindi siya pinaliwanagan ng nanay niya o ng tatay niya. Naliwanagan mo siya ng nanay niya. Ang sagot niya ko sa nanay niya, huwag ka nang makialam, wala ka namang alam. Nakakagulat na yun ang sinasabi niya at yun ang pangangatwiran ni Junior na siyang dapat ay mas nakakaunawa kasi siya ang tsuhin, siya ang mas may edad.
Pero mga kasawsawan, wala raw siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Ang mahalaga daw kasi ay masaya siya sa ginagawa nila ng kanyang tsuhin. Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Yan ang tanong ng ating mga kapatid at mga kasawsawan. Sagutin mo na nga, Marlene Obeda. Pasok! Marlene! Sandali lang! Marlene, diretsang tanong, wala na bang ibang lalaki na pwede kang makilala o makarelasyon at ang tsuhin mong pinili mong mahalin? Kasi po gusto ko po yung chewing ko eh. Oh my. May nakapagsabi na ba sa'yo na ito ay hindi tanggap at ito ay bawal sa batas, sa relihiyon? May nakapagbanggit na ba sa'yo nun? Meron po, pero wala po kaming pakialam. Wala daw po talaga siyang pakialam. Yan ang kanyang sinisigaw. Mukhang kailangan siyang makausap ng masinsinan ng ating trio tagapayo. Pakaabangan nyo yan dito lang sa paborito nyong kasama sa inyong brunch, ang Face to Face. Based on research, sinundan mo siya sa banyo. Bakit? Ako po Ito yan, nung gabing nag-inuman kayo? Hindi po, nung ako po yung nasa banyo, siya po yung sumunod. Baliktad naman po yung sinabi nila. Sino ang sumunod? Si Junior po. Paanong sumunod, Marlene? Pumatok po siya ng CR. Pag talikuran,